Araw nga pala ng day off ngayon, kaya ito ang kalbo naglalaba. At ito nga, ni-wrestling ko na ang aking kama. At dahil masyadong makapal na itong gamit ko nga, pagkatapos ko nga yan malaban ay iakit na natin sa taas. Dali nga akong umakyat sa aming rooftop para maisampay na ang itong aking nilaban na aking kumot. Dahil masyadong makapal ito at hindi naman po pwede sa aming dryer. Kaya ito, dito ko nga isinasampay sa rooftop. At at the same time para mas mabilis matuyo. At ayun, napakamot pa ang kalbo. Ayos na yan. At pagkatapos nga niyan mga pre, ng aking paglalaba ng kumot ay nagluto na ako ng aking kakainin. Ito at pinrito lang natin ang ating galunggong at tinakpan lang natin yan. At pagkatapos nga niyan mga pre ay nagprepare na tayo ng mga sangkap. Pinas forward ko na nga ang paghihiwa ng ating mga ingredients at ang mga sangkap. Dahil basic lang naman po sa inyo yan mga master. Nugasan ko muna ang kamatis bago natin hiwain. After nga natin i-prepare ang lahat ng mga ingredients na yan mga pre, ay ang susunod naman natin ang mag-unab ng bigas. At dahil maalat ang tubig dito, kaya ang ilalagay natin ang ating filter water. Dito kasi sa amin sa Dammam maalat ang tap water. Diyan ba sa inyo mga pre? Hindi. Comment ka naman dyan. And then after nga nyan mga pre ay lagay na natin sa rice cooker. Then hintayin na natin yan na maluto. At pagkatapos nga nyan mga pre ay eto, luto na ang ating pinipritong isda. Yung side B naman biniling natin sa kabila. Pagkatapos natin ibiling sa may side B ay tatakpan na natin yan. Maghihintay lang tayo ng mga 10 years bago maprito. Dahil de-electric ang gamit namin kalan kaya matagal maprito. At ito nga ang kalbo, nagutom na kaya napakain pa tayo ng apple. After nga niya na pagkakain ko ng apple ay luto na ang ating isda. Babawasan lang natin ng mantika ayan. Pagkatapos niyan mga pre ay gigisa na natin yan. Sabay-sabay na natin yan dahil mahina lang ang ating kalaban. After kung maisote yan ay titimplahan na natin yan mga pre. Lalagyan ko lang ng salt, pepper and then asukal mga tol. And then pagkatapos niyan ay lalagyan ko na rin ng hot water. And then konting mix lang yan. And after nyan, pagka kumulo na, ilagay na natin ang ating sili. And then, nagbati rin tayo ng konting betlog or 2 pirasong betlog. Siyempre, hindi mawala sa ating mga Pinoy itong magic sarap. And then, hintayin nating maluto yan mga pre. At pagka ganyang luto na, ilagay na natin ang ating pinritong isda na kontirang pechay na ito, pasira na. Nilagay ko na din. Sayang naman kung masira lang. And then, after nyan na mga 3 to 5 minutes, ayos na yan. Titikman na ngayon natin yan mga tol. All goods, alright, ayos na yan. At ito nga't pagkatapos kong magluto, ginupitan ko na ang sarili ko. Kinalbo ulit natin ang kinalbo hanggat sa makalbo. Ala na ang buhok, ginupit pa. Sayang din naman kung magpapagupit pa tayo sa labas, meron naman akong razor. Kaya ito, ako na lang nagugupit sa akin sarili. After kong ang kalbuhi sarili ko, ito sinabayan ko na ng paliligo. Pagkatapos kong ang maligo mga pre, kumain na rin ako. Sarap kasing kumain ng nakataas ang pa Thank you Lord. After kong kumain, ito. Nagluto naman ako ng popcorn at pinainit ko lang ang ating kawali. Kaganyang umuusok na yan, goods na yan mga pre. Maglalagay na tayo ng popcorn, mga 2 dakot lang. At painitin lang natin ng konti. At kusa naman mag-aangatan yan pag mainit na itong ating pot o ang rice cooker. Ayan, ayos na pre. Kusa na siyang umangat. At pagkatapos nga yan, nilagyan ko lang ng konting asin. All goods na yan. At sinabayan na nating manood ng K-drama. Comment ka naman dyan sa baba kung anong ginagawa nyo sa araw ng inyong day off. At kung nagustuhan mo ang vlog natin for today, pakishare and follow naman po. Thanks for watching.